Ilang linggo na ang itinatakbo ng balita tungkol sa umano'y 10 bilyong pisong pork barrel scam na kinasasangkutan ng isa umanong Janet Lim Napoles at iba't ibang mga questionableng non-governmental organizations na umano'y siyang dinadaanan ng pondong ito. Sinasabi natin ito ay sa balita lamang dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin opisyal na investigasyon na isinusulong tungkol dito. Kaya ang tanungin muna natin, kailan nga ba tama, kailan mali ang paggamit itong Priority Development Assistance Fund o PDAP o mas kilala sa tawag na Pork Barrel Fund. Bakit nga ba ito ginawa in the first place? Sabi nga natin, para saan ba ito? Sabi, para raw makababa ang serbisyo sa mga mamamayan. Pero marami ngayon na nagsasabi na dapat nang alisin ang pondong ito. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Itanong, isiwalat, ibalita. Itong iBalita Online. Ako si Arlene de la Cruz. Magbabalik kami lang saglit lamang. Nagbabalik ang iBalita Online. The primary purpose of Congress is to legislate. Ano ngayon ang ginagawa nila sa mga usapin na may kinalaman sa pagbibigay ng proyekto o pagkakaloob ng pondo para sa isang proyekto? Ang Priority Development Assistance Fund o PDAP ay nasa gitna pa rin ng mga balita ngayon dahil sa umano'y 10 billion peso PDAP scam o yung tinatawag nating pork barrel scam na umano'y minanipula ng isang tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga non-governmental organizations na umano'y ginagamit na pronta para sa maanumalyang paggamit ng pondong ito na pondo ng ating bayan. At yan po ay si Janet Lim Napoles hanggang ngayon ay hindi pa rin iniimbestigahan ng Kongreso o ng ano pa mang ahensya ng pamahalaan. Pag-usapan po natin ang PDAP, kailan tama, kailan mali ang paggamit ito. Kasama po natin ang kongresista, ang kinatawan po ng Buhay Party List, si former Manila Mayor and now Congressman Lito Atienza Jr. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi po. I have to get used calling you Congressman kasi Mayor. But anyway, Call me Lito. Oh, Lito na lang. Pero Congressman, ang PDAP po ay nasa mga balita kayo by your position now is entitled to PDAP. Ano yung views mo about this Priority Development Assistance Fund? From the very beginning, kontra ko dyan. Campaign period pa lang, talagang pinangako ko na hindi ko gagalawin yung PDAF at lalabanan natin yung PDAF dahil ang pork barrel ay masama para sa ating sistema at yan ang sisira sa demokrasya ng ating bansa. Sapagkat talagang inaabuso na yan. Alam natin, naririnig na natin, nakita natin ngayon ang skandalo, ano pa ang hihintayin natin? Alisin na natin yan ngayon pa. Pero ang sabi nila, ng mga kapwa yung kongresista at ng mga ibang lokal na opisyal, ito raw ang pamamaraan para makababa sa masa. Alam mo, hindi trabaho ng congressman yung mamigay ng material eh. Hindi trabaho ng congressman yung mamigay ng scholarship, mamigay ng medical, mamigay ng kalye. Yan ay trabaho ng mayor, trabaho ng governor, trabaho ng pangulo ng bansa. Ang congressman, senador, ang trabaho namin, gumawa ng makabuluhang batas. Dapat alam natin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kampanya pa lang, tinalakay na namin yung PDAF sa aming mga pag-uusap. At binangako ko sa mga nakinig sa akin, na lalabanan ko yung PDAF sapagkat ito ang sumisira sa trabaho ng congressman at ng senador. Tingnan nyo, nangyari at marami po bang umayon sa inyo nung inyo pinapaliwanag ito? Lahat ng nakinig sa akin, pumapalakpak. Sa Cebu, malaking press conference yung naganap doon. Ang tanong sa akin ng isang reporter, ano ibibigay niyo sa Cebu kapag ka nanalo kayo, binoto namin kayo, galing sa inyong pork barrel? Ang sabi ko, pasensya na kayo, wala akong may bibigay sa inyo. Dahil hindi ko kukunin yung aking pork barrel at lalabanan ko. Ay ba, nagpalakpakan sila eh. Nagpalakpakan. So in other words, they agreed with my philosophy, with my principles, that the pork barrel is a bad element in our system today. Ito naman eh, para bagang monster na umusbong na lamang eh. Wala naman ito dati sa sistema natin eh. Nakita natin ginagawa ng mga Amerikano, kinopya natin, pero mali na naman ang pagkopya natin. Mahilig tayong kumopya sa Amerika, pero mali ang ating pagkokopya palagi.
Tama ang batayan, mali ang implementasyon. Is that what you're saying? Ang pork barrel kasi nung araw, yung congressman, binibigyan lamang ng limitasyon anong mga proyekto ang pwede mong ilagay sa budget under a line budgeting system. Trabaho ng congressman, lumakad, palagay mo, kailangan ng ospital, yung probinsyang yun. Eh, ikaw ay congressman doon. Lakarin mo sa public works, makapagtayo ng hospital Parang doon. liaison officer. Yes, representative. Kaya ang tawag sa amin, representative. Hindi naman kami executive eh. Hindi naman kami nagbibigay ng serbisyo. Mayor yun. Kami, pwede kaming liaison between our districts and government. Yan ang practice ng pork barrel before martial law. Noong martial law, nabuo yung Batasang Pambansa, pinalad ng inyong lingkod, nahalala ko ron eh. Bilang kinatawan ng oposisyon, representing Manila. Again, pinag-usapan niya pork barrel doon. 2 million bawat congressman. Nilabanan namin. So itong position yung consistent Oh all yes, naman. from the very start. Nilabanan namin ang aming pinuno nun, no less than Justice Cecilia Muñoz Palma. Batikang abogado yan. Sabi niya, illegal yan. We cannot accept the pork barrel and agree to the principle that we, the lawmakers, are appropriating funds, approving the same, and spending the money ourselves. Illegal. Kaya hindi natuloy ang pork barrel doon sa Batasang Pambansa. That was a party position at the time. Opposition position yun. At dahil sa... And the opposition then was the Liberal Party, No, right? no. United Opposition. United Liberal ako Opposition. noon, but I was part of the United Opposition, Unido. And because of the opposition of the Unido, hindi tinuloy ang pork barrel hanggang umabot na tayo sa EDSA 1. Nung naalis ang diktadorya, nag-normalize tayo. Balik ang pork barrel. Parang doon pumasok. Yung normalized condition, nawala yung vigilance, nawala yung ating talagang masidhing kagustuhan sa mga prinsipyong ipinaglaban natin, eh lumuwag. Pumasok na ngayon ang pork barrel, nag-umpisa sa 5 million, 10 million, 15 million, 20 million, 25, 40, 50, 60, 70 na ngayon. If we don't put a stop to this, baka dumating ng araw, bawat congressman, 1 billion. But dahil sasabihin namin, kami ay pinakamagaling gumastos ng salapi. Mas magaling kami sa mayor. Kaya yung pera dapat nasa kongreso. Mali yun. Mawawala na yung executive, legislative, judiciary. Yan ang essence ng demokrasya. Pag masyadong pinalakas mo ang isa, mawawala ang balanse, baka mabura ang executive. Bakit po hindi ito pwedeng maging party decision? You are a member of the Liberal Party. Bakit hindi po ito? Hindi na. Excuse me, I'm not a member of the Liberal Party anymore. Alam niyo, Hindi na. Nagkaroon kami ng gusot dyan, nagkagulo kami. Hindi ko na pinapansin ngayon. Kaya problema ngayon, problema pambayan ng ating asikasuhin. So, ibig I sabihin- am now chairman of the Buhay Party. Buhay Party. Pero kumbaga, ito ay hindi sa tingin nyo, kahit wala na kayo sa Liberal, this will never be a party stand to junk Yun ang the pork barrel. Yun ang message ko kahapon sa Kongreso. Sabi ko nga, yung mga namumuno ngayon dito sa Kongreso, sa bansa, mga liberal, huwag niyong kakalimutan, ang tao, pag hinagupit, ang sino mang namumuno, ano man ang kapangyarihan niyong hawak, mawawala yan. Once upon a time, ang bansa natin pinamumunuan ng liberal. Pangulong Elpidio Quirino. Hindi na niyo naalala yun, kayo mga bata. Pero ako'y, maliit na bata pa ako, liberal na ako eh. Naglalagay ako ng poster sa kalye, mukha ni Presidente Quirino. Naalala ko yung kampanya yun. Talo kami. Alam niyo kung bakit? Binansagan yung Pangulo ng Bansa, bumili ng napakamahal na Orinola na may ginto sa gilid. Nagkakahalaga ng I think I know that story. Nagkakahalaga ng 500 piso. Ginamit yung salapi ng bayan. Yan eh, umalingaw ko sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Talo. Kasimbaho ng Arenola. Talo si Quirino. Talo lahat ng kandidato ng liberal. Eh kayong mga makapangyarihan ngayon, huwag niyo kakalimutan yun. The lessons of yesteryears can happen again this time. Pag ang tao napuno at alam ko napupuno na sa issue ng pork barrel, yung kapangyarihan yung hawak ngayon, baka yan ay mawala sa inyo. So, konting hinay-hinay. Makinig tayo sa bayan. Makinig tayo sa panawagan ng bayan. Una, imbestigahan natin. Ano nga ba nangyayari sa pork barrel? Hindi lang itong dahil kay Janet Lim Napoles. Kumbaga, outside of the alleged 10 billion pesos scam. Well, Napoles could be just one contractor. Siguro Yun ang marami yan. nakakatakot dun eh. Baka Siguro. isa lang siya. Just a fraction Malamang of it. marami yan. Hindi naman pwedeng si Napoles lang nakakakuha ng 25 billion a year. Eh, 10 billion. Eh, saan yung iba napunta? Kaya imbestigahan na natin once and for all. At bago noon,
Ang hinihingi nga namin, hinihingi ko lalo na, suspindihin muna yung processing ng PDAF ngayon kasi yung second quarter of 2010, pinoprocess na eh. I-release na yan sa lalong madaling panahon. Ano, para tayong kapalmoks niyan. Pasensya ka na. Opo. Talagang kapal na ng mukha natin dyan pag pinroseso yan at tumanggap na naman tayo. Anong sasabihin ng Dito ating dapat mga kababayan? dito ba dapat ginamit ng Pangulo yung salitang saan kayo kumukuha ng kapal ng Yun, mukha? tama. Kung sabi ni Pangulo, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Ako naman sasabihin ko, ano tayo, kapal muks? Pag sino man ang kumuha ng pork barrel sa panahon ngayon, at sino mang magre-release niyan, palagay ko, talagang tatawaging kapal muks. Sabihin na po natin, operating in good faith. Andyan na yan, andyan yung PDAP. Ang Pangulo nagsabi, hindi niya maalis yan. Ang Kongreso, Senado, mataas at mababang kapulungan na yung alisin. Meron bang paraan ngayon, under the system, that you can effectively use the pork barrel fund or the priority assistance To development me, fund in the right way? The very idea of congressmen having the power to appropriate and then approve the appropriation and then use the money ourselves, the very concept is, to me, illegal. It's a scam. No, illegal. Hindi pwedeng kami kapangyarihang maglaan ng salapi, kami mag-a-aproba, kami rin ang gagamit. Kami para bang judge, jury, and executioner. Eh may balancing nga tayo sa demokrasya. Executive, legislative, judiciary. Let's stick to our job. Tumakbo kang congressman, batas ang asikasuhin mo. Tumakbo kang mayor, serbisyo sa tao. Tumakbo kang ikaw ay pumasok sa judiciary, ay ba asikasuhin mong batas, patas na pagpapatupad ng batas. Pagkaya ng napagtibay natin, ayos ang demokrasya natin. Pero pag yung congressman nag-a-appropriate para sa kanyang sarili, no one will be able to stop that. This will grow bigger and bigger as a monster. And as I've said, darating ang araw, sabihin ng mga congressmen, abay, 1 billion per congressman tayo, per congressman, dahil magaling tayo magbigay ng scholarship tsaka ng mga medical services. Congressman, di kaya marami magalit sa yung kasama niyo sa Kongreso? Nagpapasok-pasok Talagang si Lito hindi. Atienza sa batasan, itong in-expose yung Talagay ko ideas. hindi naman, sapagkat marami rin namang mga may konsyensya sa Kongreso. Kahapon, halos nagbangayan kami ni Majority Floor Leader Gonzales. Marami lumapit sa akin, lalo na yung mga bago. Sabi nga nila, alam mo, tama kayo, Congressman. Nababagabag din ang konsensya namin It's time to think about this. It's time to reconsider. E nanawagan pa ang maraming mga sektor kahapon, pati si Cardinal Tagle, nanawagan. Ang mga leader civico, nananawagan. Ang mamamayan, si Juan de la Cruz na naghihirap, At may online nananawagan. petition to investigate the scam. I think everybody's talking about this now. And it is the biggest issue of today. And Congress and the Senate will have no choice. We have to investigate, come up with the results, and then abolish it. Kayo But po ba'y before that, nagpala ng resolution to formally initiate an investigation? meron na kaming resolution dyan in the minority, which we support. At itutulak namin yan. We will really force the issue. Let's investigate. Otherwise, the people will suspect. Tayo niyong imbestigan. Kung si Dr. Sino ba si Ko? Yung nasama sa... Si Hayden ko. Hayden ko, inimbestigan ninyo. Ito ang laki-laking skandalo ng gobyerno. Ayaw niyong imbestigahan. Kailangan imbestigahan namin. At palagay ko naman, may mga paraan pa. Kung ayaw nila talaga, ako, I'm prepared to go all the way up to the Supreme Court if necessary. Let's define the law. Baka ang sabihin nila, Congress should not be the one initiating the investigation. Bakit hindi ombudsman? Alam niyo, sabi ko nga sa'yo, ano naman pakialam ng Kongreso kay Hayden ko? Ano ba ang pakialam ng Kongreso rin sa mga naninilip? Ano ang pakialam ng Kongreso sa iskandalong pang-artista? Ito'y ang pundasyon ng ating demokrasya, ang niyayanig. Hindi natin imbestigahan. At mga kasama natin na pinagbibintangan. Gusto ko namang magkaroon ng pagkakataong malinis yung pangalan ng mga walang sala. At yung mga may sala, pasensya na kayo, magdusa kayo. Nag-uumpisa tayo ng panibagong kongreso para makapagtrabaho tayo ng tama. Gawin natin yung tama. Dahil kung hindi tayo magiging kapanipaniwala. At ako'y nakikiusap din kay Pangulong Noynoy Aquino. Alam nyo, malapit ako dyan dati. Ako'y talaga naglingkod sa kanyang ina. Idolo ko yung kanyang ama. Nagsilbing inspirasyon sa bansa.
darating na 21 ng Agosto, anibersaryo yan ng kabayanihan ni Ninoy na nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino mag-alsa. At nag-alsa naman tayo dahil sa kabayanihan ni Ninoy. Si Pangulong Pinoy ay siyang anak ni Ninoy. Sana tanggapin na niya ang hamon ng panahon. Linisin niya ang gobyerno, alisin niya ang pork barrel. Because one stroke of the pen of the President can remove the pork barrel from the budget, from the proposed budget. But failing at that, I'm also appealing to the leadership of Congress. Kami naman ang mag-alis. Pwede na namin Kung hindi gagawin ng Pangulong Kongreso pwede namin alisin yan. And to my fellow congressmen, who would, I'm sure, think about this issue very seriously, baka naman kami mabigyan lahat ng inspirasyong tama, alisin namin to. And then that will be a new beginning for our country. Panghuli pong tanong, Congressman, just to wrap this segment, ang mali ba ay ang sistema o ang taong namamahala ng sistema? With or without pork? Ang pagpapatupad ng anumang idea sa gobyerno ay talagang depende sa paghawak ng kapangyarihan. Kaming mga congressmen, meron talaga kaming kapangyarihang maglaan ng salapi. The power to appropriate is exclusively Congresses. Yan ay sinuportahan ng Supreme Court yan ilang ulit. Kaya yung sinasabi nilang may approval na ng Supreme Court yung pork barrel, the power to appropriate is what is supported by the Supreme Court. But yung aming punto na yung power to appropriate and then approve the appropriation and then That is another kami rin ang matter. hahawak ng salapi. Execution. Kami magsasabi, bigyan si ganito, bigyan si ganyan. Doon ang gagaling ang korupsyon eh. Pero kung wala kaming paraan at kapangyarihan gumastos ng salapi at hindi kami makapagtuturo na kung sino man ang bibigyan yan, palagay walang korupsyon. Ako, lalakarin ko. Pagawa yung, palagay nyo, yung kalye sa main Cebu City, gagawin ko yan bilang congressman. Pagagawa ko, palagay nyo, tulay sa Bohol. Tatrabahuin ko yan bilang congressman. Dahil kami congressmen at large. Pagagawa natin ng mga ospital sa Maynila, lalakarin ko yan sa public courts, lalakarin ko sa Department of Health. Laway lang ang puhunan. Aba hindi, trabaho. Trabaho. Panahon, Ibig sabihin, trabaho, pagtatalaga. dedikasyon, at pagganap ng tungkulin mo. Pero masama ako sabihin ko, akin yung hawak ko yung pondong yan. Ha? Ako rin ang kukuha ng kontratista. That's patronage politics. Hindi, at saka ako rin kukuha ng kontratista. At saka hindi marirelease yan kundi approve ni congressman. Eh doon ang gagaling ang tukso. Eh doon ang gagaling ang problema. If we really improve go back to the old original responsibilities of the congressman, talaga kung mawawala yung tukso at magiging malinis ang ating paglilingkod. Sabi niyo, dapat tumugon na ang Pangulo sa hamon ng panahon, nagbabagong panahon. Kumusta ngayon ang Pilipino? Ito ba nakakagalit sa kanila itong mga isyong ito? O masyadong tahimik, just active in social media, and hanggang doon na lang? Alam niyo si Pangulong Aquino, ay alam ko nagsisikap siya na linisin ang gobyerno. Na lahat ng sinasabi niya tungkol dun sa paglilinis, ito na pagkakataon eh. He cannot escape from this particular challenge to do what he preaches, to deliver what he promises. Nakinig ako sa kanya ron sa State of the Nation, maganda lahat yung sinabi niya ron. Pinakamahaba so far. Isa ako sa mga pumapalakpak doon na tama lahat ng sinabi niya. Pero gawin natin. Katulad ngayon, gawin na natin. Linisin natin itong sistemang ito. The pork barrel is one of the most corrupting malpractice. Illegal, sabi niyo And I kanina. would even consider it illegal, but definitely immoral. Alisin na natin ito para makapagtrabaho kami ng maayos. Si Presidente, pwede talagang mayroong pork barrel yan. Executive yan eh. Ako, kaya hindi ko kini-question eh. Yung pork barrel ng President, kailangan niya yan eh. Dahil siya inaasahan ng tao. Mayor, Function niya yun eh. Mayor, may konting pork barrel, may konting discretionary yan, intelligence fund, extraordinary fund, lahat ng fund meron ng mayor. Kailangan yan eh. Pero congressman, ano ba ang trabaho namin? Ano ba nakalagay sa saligang batas? Gumawa ng batas. Pinag-aralan ko yung mga duties ng congressman. Nakalista, 7. Lahat yung 7 yun, tungkol sa paggawa ng batas. Wala naman nakalagay doon. Magbigay ng waiting shed, magbigay ng basketball court, mamigay ng bola, uniforme, wala yun. At scholarship. Kaya, where do we find in law and in the definition of the responsibilities of a congressman
na nagsasabing kami hahawak ng pera at bibili kami ng scholarship, gamot, at mga pantulong sa mga mahihirap. Teka muna, masyado naman natin pinalalawak yung ating responsibility. Bumalik tayo sa dati. Gumawa tayo ng meaningful laws. Yan ang kailangan natin gawin. Diyan kami committed. Diyan committed ang Buhay Party List. Congressman, marami pong salamat sa inyong panahon. Your views are Maraming very salamat enlightening. sa pagkakataong ito, sapagkat kailangan ng ating bayan ang tayo'y gumising kung paano natin mapapaunlad ang ating buhay. Marami pong salamat. Si Congressman Lito Atienza Jr. po ating nakasama. Siya po ang isa sa kinatawan chairman ng Buhay Party List. Ang iBalita Online ay magbabalik lang sa gitna lamang. Pag pinag-uusapan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang laging binabalikan dito at sukatan ng kanilang katatagan ay kung paano ba nila talaga ibinabalik yung inaasahang serbisyo publiko sa kanila ng publiko mismo o ng mamamayan. Dito pumapasok ngayon ang pribadong sektor dahil sa sinasabing maraming kakulangan sa bahagi ng ilang ahensya. Kamakailan lamang po ay dinalaw tayo ng bagyong Labuyo at kapag may malakas na bagyo o may malaking banta sa ating kalagayan ng ating panahon, naiisip nila na napakaraming kakulangan ng mga ahensya ng pamahalaan na katulad ng Pag-asa. At sabi ko nga kanina, dito pumapasok ang pribadong sektor. Ang isa pong kumpanya, ang SM, ay nagsagawa ng isang proyekto at yan ay tatalakayin sa atin ng Program Director for Environment ng SM. Ito yung under SM Care, si Ma'am Lisa Silerio. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Una-una po, ano yung programang ito at bakit niyo naisipan na gumawa ng isang programa na may kilalaman sa pagtaya ng ating panahon? Okay, ang SM Environment Program is not only on operational sustainability and efficiency of the company. It also deals with in educating the public and reaching out to the community and assisting communities. So it's service to the public. So what SM did is to partner with another company in providing an automated weather stations in all of the malls. So we decided to do that because we can see, no, localized kasi yung mga tinatalaga natin ang weather, it's weather forecasting. So in different areas of SM, so sa ibang areas, iba-iba ang panahon. So when we heard about the automated weather station, we decided na I think this is one way of giving back to the community. So alam namin na makakatulong ito sa kanila. So Pero ito ba in coordination or may kaalaman din po ba ito ang Pag-asa? Kumbaga, naiugnay niyo po ba itong proyektong ito? Yes, ang Pag-asa is the official website, sila yung official na nagtatalaga. Sila pa rin. Sila ang official. So kami is the private sector part, which we will complement with the Pag-asa. So pag sinabi nating localized weather, so sa bawat lugar sa buong bansa natin, nakatalaga ang iba't ibang ng panahon natin. So I think it's more ang Pag-asa is the entire country. So when SM decided to put up the automated weather station, we will partner with the community, with the local government, halimbawa mayor's office, we can educate them. So it's part of our education campaign when it comes to the corporate social responsibility of the company. Ito pong proyektong ito, naisip nyo dahil sa mga nakalipas na karanasan na sabi nyo nga in different areas, sa iba't iba, halimbawa, sabi maulan sa Metro Manila, yung pala, uulan Hindi maulan sa Davao, sa ibang bahagi naman hindi pala. maulan sa Baguio or umuulan sa Ito Baguio. po ba inspirasyon nito? Yes. Kasi kami rin kasi is our president is part of the disaster resilience program of UNISDR. So isa sa commitment namin is tulungan din natin ang ating mamamayan kung paano mag-prepare. So we have to be prepared sa mangyayari araw-araw sa iba't ibang lugar. So weather forecasting is a day-to-day activity ng bawat isang tao natin, ng isang mamamayan sa bawat isang lugar. Parang day-to-day dapat alam natin kung ano nangyayari. Di ba ang weather ng Pilipinas is rain and just dry and wet. So alam natin during rainy days, lagi tayong nakaabang. So dapat lang yung kaalaman natin na maging handa ang bawat isang Pilipino.
Isalarawan nyo nga, ma'am, sa amin. Paano yan? Pag nasa mall ako, pag nasa SM ako, maririnig ko ba yan? Makikita ko ba yan? So, ganito yon. So, merong mga automated weather stations na ilalagay kami sa bawat roof deck ng mall na yon. So, yung equipment na yon is a weather forecasting equipment. So, para ma-access ng bawat isa sa atin through internet, bago pa lang tayo lumabas, we can access through the website na weather.com.ph. So, it's a private company na pwede mong i-access. Makikita mo na yung But there will be no area, for example, in the mall, halimbawa, isang widescreen that gives away all this information. You have to go and access through the internet. Through the internet, yes. You have to go through the internet. Sa ngayon kasi, access to internet now. However, we plan to put it in our directories. Doon sa mga mall directories, Actually, that's the idea. makikita na That yun. should be the idea. Yes, makikita mo na yun sa mga directories. And that's our next step. So, ilalagay mo lang muna namin lahat ng weather stations namin in all the 47 malls. And then, after that one, i-connect namin sa mga directories namin. There, the customers can see yung weather for the day and for the next 5 days. And on 3 hours basis. Ito yung tulong nyo sa publiko at sa government sector na rin, ano. Pero paano nyo naman kukunin ng partisipasyon dito, halimbawa ng mamamayan, ng mga mall goers nyo? Para matulungan kayo gamitin dito, nila yun, ano? So, ang paggamit nito is talagang, first is we start with our tenants. So, syempre, we educate our tenants na gamitin yung website, tingnan nila, because when you go to work, dapat prepared ka. Dapat alam mo kung, lalo na kung tagulan, kung marunong ka mag-access everyday, alam mo na pinaghahandaan mo na yung activities mo for the day. If you have meetings, you want to go to Tagaytay, you want to go to Baguio, handa ka na, check mo lang doon sa website kung ano yung weather doon sa, sometimes it will say rain, no rain, or slightly rain. So, naghahanda na ang bawat isa. Sa mga community naman, kaya mahalaga kasi alam natin, like what happened with Rosales, di ba, yung bagyo ng Ondoy, kung ang bawat isang mamamayan marunong mag-access na paghahandaan niya eh. You can be ready, you can be prepared sa disaster. Yun ang intention namin. Ito ba'y kauna-unahan itong konseptong ito? It's pioneering in our company. We will put it in all the in all our malls. No? So I can say pioneering sa amin. I know that there are other businesses sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Meron sa public market, meron sa ibang buildings. Nilalagay na talaga yan. So you can see sa website, kompleto talaga ang weather stations all across from north to south dito sa ating bansa. Andun na siya lahat. So although we can say it's still Pag-asa. So I think Pag-asa, we will complement Pag-asa's information. And we would like the public to access it. Kasi pag marunong ang publiko, marunong ang ating community, ang ating barangay, ang ating Office of the Mayor, sila na mismo pwede nilang bigyan ng babala, bigyan ng preparasyon, paghahanda ang bawat isang tao within their community. Pwede na nilang bigyan ng abiso, ng advice. Total kayo yung Director for Environment. I'm just, parang may pumasok lang sa utak ko habang kayo nagpapaliwanag. Ba't hindi nyo expand dun sa punto na sabi kulang na raw tayo ng mga efficient weather forecasters? Why not your company coming up with a plan that supports parang sending our youth to courses that addresses this vacuum? Pwedeng ganon. Talaga nag-suggest Oo, pwede. Kasi yun na nga, it's a way of giving back for the company. So gusto namin na ibalik din sa kanila yung ibang, parang it's part of our corporate social responsibility. So when you give back, you help the community. So tuturuan namin ang mga komunidad namin where we are located, at ang local government, we are in partners with them. Pwede namin silang maturuan kung paano yung technology nito, at least yung abiso, di ba? We have to be prepared. Kasi nga, like what I said, ang program for the environment is not only operational sustainability. It deals also in educating and also to assist the community for various environmental causes. So, malaking tulong yan kung magiging handa ang isang mamamayan, marunong lang mag-access. So, tuturuan lang natin. I am very sure in all the barangays and also in the mayor's office, kompleto na naman tayo sa computers, no? We can access internet. At the palm of our hand, is it really, internet. ano na siya ba, ma'am, na-implement na siya or about to be implemented? This will be completed by end of August. Makokompleto namin end of August. And it will be online by end of August. Kasi it's, these are around 47 units of automated weather station. So, ang sa amin lang is talagang gusto namin yung
sa part ng environment programs namin, education is very important. So, gusto rin namin ma-educate yung aming nasasakupan. So, this is one way. And this is bringing the technology to the community and to the mayor's office, to all the other partners of SM. And kahit sinong mamamayan, makaka-access. Kasi right now, di ba, lahat hanggang bata marunong mag-internet. You can just access it, makikita mo na ang weather, and you can easily prepare for it on a 3-hour basis. Naka-prepare na yung nandun na lahat. Ang kagandahan pa rin ng website na to, nandun yung, there are some information na about the weather, the meaning of everything about weather. So, maraming Parang matututunan. estudyante. Parang estudyante na nagiging maganda. Kasi, I believe kasi na, when you go out of the house, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. This is another one. Yung prepared ka na. So, in fact, sa abroad, when we saw this in Switzerland, nakita namin siya doon So, nung makita namin, First world pala itong project na ito, first world country. Yes. And we brought it here in the country. So, there's this habit. Lalabas pa lang, magmi-meeting pa lang, they Google it and they check the weather. So, alam na nila, if you're being umbrella, you have to put up a jacket. So, alam na nila yung weather. Sana mangyari din sa atin. Andito na siya andito na sa Pilipinas. Andito na lahat, in all parts of the country, you can see, ando na siya lahat. It's easy. So, mas madali pa nga ituro sa bata. So, yun ang gusto naming mangyari. Kaya lang, syempre, ang SM kasi maraming lugar din like Rosales, Baguio, where else, in Bicol, di ba? In Naga, may mga ganun kaming lugar. So, if I want to go to Bicol, I can just access it and I can see the weather in the next 5 days. Himay natin yung kung paano ito ginagawa and how will this work kasi syempre ang pag-asa na pupuna sila ng mga nakaraan sa mga pagkakamali. You said this is complementary. Tingnan natin kung how solid is this at yan ay papaliwanag ng isa pa sa inyong mga kasamahan. Maraming salamat ma'am sa inyong panahon. Thank you very much. Magandang gabi po. Nakasama po natin si Ma'am Lisa Silerio. Siya po ang Program Director for Environment ng SM Cares, SM Corporation. At ito po ay isa sa kanilang bahagi ng kanilang social responsibility project na pagbabalik po sa komunidad. Magbabalik ang iBalita Online, ilang saglit lamang. Nagbabalik ang iBalita Online, nagbabagong panahon, nagbabagong pamamaraan. Meron na mga inilapat na mga pagbabago ang ating mga ahensya sa pamamagitan ng DOST at ng Pag-asa, pero may mga inisyatiba mula sa private sector na ang layunin ay tulungan ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng tamang pagtaya ng panahon. At dyan nga ang pinag-usapan namin kanina ni Ma'am Lisa Silerio ng SM Cares Program Director for Environment. Pero himayin muna natin yung kanilang partnership sa isang grupo na tinatawag na Weather Philippines Foundation at kasama ko ngayon ang kanilang General Manager na si Ginoong Celso Caballero. Magandang gabi sa inyo, Celso. Good evening. Mr. Caballero. Unang-una, yung Weather Philippines Foundation, ito ay bago lamang ba o parang halos kasabay on the heels of Project NOAA, di ba? It's a non-profit foundation that was founded in February of last year. So may mahigit 1 taon na kami at partner namin ng SM sa pagkabit ng mga automated weather stations nationwide. Anong kaibahan nito? Kasi ang Pilipino, di ba, ngayon, there's the internet. Pero dati no, traditionally, pag gusto mong malaman na lagay ng panahon, you just listen to the radio, AM radio or FM radio, breaking news lang yan. Pero ngayon, parang iba na ang demand. How efficient is this? And paano ang kaibahan niya? Meron ng Project NOAA. Ano ang kaibahan nito? Kanina sabi, complementary. How will this complement the present setup? Yes. Being a country that is always hit by typhoons, no, taon-taon, so minabuti namin na magdala ng technology galing Switzerland. Sabi nga ni Ma'am Lisa kanina of SM, no, we brought in technology from Switzerland and through private initiatives, we're putting weather stations which will be the source of localized
weather readings, which will then become used for, will be used for forecasting localized weather. So yung weather sa Quezon City, Marikina, Pasay are definitely different. So if we put weather stations in these cities, we're able to get the meteorological conditions, and then those meteorological conditions are being forecasted into the future in those particular locales or areas. Ire-report nyo ba yan sa Pag-asa or you can announce the information on your own? It's currently online. It's on the website weather.com.ph. We're also sharing this to the DOST via the Advanced Science and Technology Institute. So in a sense, we are giving this information also to the DOST, who have fantastic technologies, like you said earlier, NOAA, which is a very good initiative. So we feel that the private sector must help, and this is one way that the private sector, the private owners of Weather Philippines Foundation and our partner SM is helping the government. Sabi niyo specific yung yung kanyang function, like for example, yung storm tracking. This is something na hindi ginagawa dati sa ating sistema ng weather forecasting. Hindi ba dapat ito ginagawa na mismo ng ahensya ng pamahalaan? Bakit parang asiwa na, although this is a very good initiative, bakit nagsimula sa private sector? Nakulangan ba kayo and you're filling the void? Oh, definitely not. But we feel that the climate change adaptation is the responsibility of not just government, but also of the private sector and all citizens, because we're all affected. And we must help the government in resolving the issue, no? Because we have CSR funds, corporate social responsibility funds from the different private companies which are funding this. We believe that we can help the already good efforts by the Department of Science Technology. No? Secretary Mario Montejo is already supporting NOAA and there's good technology out there. So we feel that with this technology, we can complement their efforts. Sabi kanina ni Ma'am Lisa, gusto nila ang mabuo rito, parang habit na paglabas mo ng bahay, Correct. alam mo na yung yung Yes. magiging lagay ng panahon. Pero Yes. sa mga malls, paano ito mararamdaman? Sabi mo, kailangan pang access ng internet. Paano ito? Yes. How does it work? Take us to the system. Take us to the process. Right. We feel that a lot of people congregate in the malls. No? So if this is an area, Very true. So a lot of That's people not an go there. impression, it's a reality. So if we have weather readings in these particular areas where we know people are going, we can advise people of what the weather is in those particular areas and the peripheral communities. So if we can give them that data in advance, they know what the weather is going to be like. They can prepare, no? Like Ms. Lisa was saying earlier, you can bring your umbrellas. You can know you know if it's going to be a strong rain or strong winds. You know how to prepare for that. Should you risk going out? Should you do outdoor activities? If you know what the weather is going to be like over the next 5 to 7 days. But how reliable is this technology called the Automated Weather Station, or AWS? Yes, the system is actually a proven system in Switzerland, no? And we brought it here. The system is self-learning, so the more data points it has, no, the more weather stations we have installed all throughout the country, and we're targeting 1,000 all throughout the country. The more data points, the more weather stations, and the longer we have this data, the more accurate the localized weather forecast will be. And this forecast technology is being used elsewhere in the world, no? And we're bringing it here to the Philippines so that we can see if this additional technology will further help and bolster the efforts of government. Ang publiko, narinig na nilang Doppler system, yan ang ginagamit ng Pag-asa. Anong kaibahan nito, itong AWS? Kasi sabi niyo, localize yung kanyang forecast. Parang ganun din ang function, o magkaiba siya? Totally different? It's a different technology. I'd focus more on the automated weather stations. What it is it's a local sensor. It reads UV solar radiation, wind direction, wind speed, temperature, pressure, humidity, and of course rainfall in that particular location where the weather station is located. So when you have a weather station there, you'll know exactly the amount of rain that falls. So you can read that real time. And then the weather station has a data logger which is manufactured by the DOST, is designed and manufactured by the DOST, and that transmits data every 10 minutes to our servers. Gusto ko ng parang specific example. You remember Typhoon Pablo, di ba? Yung Typhoon Pablo, ang karamihan sa mga napinsala doon at namatay, nilipat sa isang evacuation center na hindi alam na doon pala kung magkakaroon ng ng kumbaga na mas matinding pinsala. Kung ito'y meron ng ganitong sistema, itong automated weather station in that particular area, for example, may iwasan yung ganun kasi hindi mo ililipat sa ganung lugar.
yung mga evacuees. Any additional technology which helps to find out conditions in a specific location definitely helps in the bigger picture. No? So I would say that additional technology like this further makes things accurate for us in terms of forecast. Sabi niyo habit. Paano? The technology is something we can use with our current smartphones, in the website, no, kung meron tayong So laptop, anyone has access to yes, it's cell totally free phones? because it's a corporate social responsibility of the Weather Philippines Foundation of SM. And all you need to do is type weather.com.ph, and then a map will come out, and then you just choose the area where you want to know the weather today and the weather 5 days from today. Ito ba ililink din sa Project NOAA, ililink din sa website ng Pag-asa? Because Pag-asa is very active on Twitter and also on Facebook and other social networks. Through the Advanced Science Technology Institute, which is also a component of Project NOAA, no, because they all work under the DOST, we're actually providing our data points to them. And those data points go into the forecasting technologies also used by Project NOAA, Itong on initiative, top of their own equipment. sabi ni Ma'am Lisa kanina, ito'y parang pioneering itong project na to sa Pilipinas, yung SM in partnership with your company, Weather Philippines Foundation. Pero ito ba ay parang pangmatagalang tugon sa hamon ng nagbabagong panahon o nagbabagong klima or climate change? Yes, we believe that the automated weather station's strength is actually in localized weather, and over the long haul, we believe that by understanding localized weather more, we will be able to prepare better for climate change. No? So this is one of the answers we have for climate change adaptation, which is a component of these ever-changing climatological conditions we have in the country, or in the world rather. Totoo yung observation kanina na ang mga tao nagko-converge sa malls, but not everyone goes to the mall. Paano naman yung iba? Paano nyo matutulungan? Right. Well, with SM, we have these 47 weather stations being installed, but all over the country, we have 1,000. So we have put already in all capitolios and provincial capitals and city capitals nationwide. That has been done with local government partnerships. And then we're also with other private partnerships installing in palenques all throughout the country. Why should we be concerned sa araw-araw nating kalagayan ng panahon? Well, because we're all vulnerable. So if we are not concerned, then one day it might be us or it might be our family that gets affected. So we don't want that to happen. Nakita na natin ng Undoy, ang Pablo, diba pa? Yes. And those are nightmare situations that we want to help try to mitigate the risk related to that. Itong inisyatibang ito, sa tingin nyo ba, mag-duplicate with other private sectors? We hope so. One of the objectives of Weather Philippines Foundation and SM is to get more private sector and more participation. More participation, not just from the private sector. Any governmental institution, any private What about individual. schools? Schools, yes, we are talking to them. Different hotels, resorts, anybody who is interested and can help the cause. Then it becomes a habit. Yes, that's the intent. Yes. Salamat sa inyong panahon. Thank you very much, Arlene. Kasama po namin ang General Manager for Weather Philippines Foundation, si Ginoong Celso Caballero. Ang iBalita Online ay magbabalik lang saglit lamang. Thank you. Dapat nga bang imbestigahan? Hindi nga ba dapat imbestigahan? Hindi na siguro yon ang tanong dito pagdating sa usapin ng umano'y maanumalyang paggamit ng pork barrel na ang halaga ay pinaniniwala ang nasa 10 bilyong piso na ang kasangkot ay iba't ibang organisasyon o iba't ibang non-governmental organizations na itinuturong nasa ilalim ng isang individual lamang. Ang tanong na rito at ang tamang tanong dito ay kailan dapat isulong ang investigasyong ito? At ang sagot dyan ay sa lalong madaling panahon. Ang publiko ay nagbigay na ng kanilang reaksyon dito at ang hinihiling na lamang dito ay imbestigahan ang naturang usapin, hindi sa limitadong perspektiba lamang kundi sa kabuang larawan nito. Dahil ang pondong yan ay pondong ipinagkatiwala ng taong bayan para sa serbisyo sa mamamayan. Itanong, isiwalat, ibalita. Itong iBalita Online. Ako si Arlene de la Cruz. Magandang gabi.